Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. DOJ Secretary na si Boying Bonjing Rimulya nahuli ng kamera na nag-aabot ng ipinagbabawal na push-ups dito kay Kuting. Ebidensya, 100% proof at talagang kinumpirma nga ng mga tinatawag nating eksperto sa mga litrato. Dito nga natin makikita at mapapatunayan mga kaibigan na kaya naman pala itong si Presidente Kuting ng Norte na ito ay patuloy sa paggamit ng ipinagbabawal na push-ups ay dahil meron siyang mataas na supplier na katulad nitong si Boying Rimulya na ito. Tila ba totoong bonjing itong Rimulya na ito dahil sa kanyang mga pinaggagawang kalukuhan at tila ba nakakalusot itong sa batas or sa ating saligang batas at dahil nga siya ang sekretarya ng Department of Justice. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kaya pala laging lutang itong Presidente Kuting na ito at hindi makapagdesisyon at kung ano or pangiwingiwi ang kanyang muka at ang kanyang nguso ay dahil nga sa matinding paggamit niya ng ipinagbabawal na push-ups kung tawagin natin ay pulburon. Kaya mga kaibigan, hindi na nakakapagtaka kung bakit laging sabog or laging lutang itong si Presidente Kuting at kung bakit hindi maging diretso or hindi talaga sa kanya, hindi siya makapagdesisyon ng diretso dahil nga nasa impluensya ng ipinagbabawal na push-ups. At ito naman ay ginagamit ng kanyang mga malalapit sa kanya katulad na lamang ng kanyang asawang na si Lizata na Smugs kung saan talaga bang ginagamit niya pagiging pulboronic ni Presidente Kuting upang kontrolin siya at pati na rin itong mga pinsan niya sa Kongreso, lalong-lalo na itong si Tambaluslos Romualdez, talagang ginagamit na itong pagkasabog ni Presidente Kuting upang gawin ang kanyang mga katiwalian at kabalbalan dito sa ating bansa. Well, para nga sa kabuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga bago at walang bias na balita dito sa channel ng bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless! Ilisan dyan sa kanyang live na yan kanina at tayo ay makikibalita kung ano yung mga punto de vista nitong si Atty. Trixie kaugnay dyan sa pinaliwanag na yan nitong si Ma'am Sastrugando Sasot. No? Makikibalita ho tayo. Pero bago ho yan mga kababayan, gusto ko lang i-remind itong mga Talyanista at Ensaymada kasi pinapasalamatan ho nila ang administrasyon itong si Marcos Jr. Tayo naman wala naman hong problema. Wala naman problema kasi alam naman ho natin ang katotohanan at kung sino nga ba ang may utak kung bakit nagkaroon ng ganyang klaseng tulay dyan sa Northern Mindanao. Ito mga kababayan, panoorin ho natin. Ito ho yung groundbreaking ceremony. Grabe magpa-groundbreaking ceremony itong si Tatay Digong. Walang ilaw kasi hindi ho siya mahilig sa ano eh. Hindi ho siya mahilig sa publicity. Basta alam niya, basta ako magtatrabaho ako, ito ang tamang gawin kasi ito ang tamang dapat gawin ngayong mga panahon na to. Kasi build nga nung mga panahon na yon. At ang katabi ho niya dyan, yung si Mark Villar. In fairness nung naging DPWH Secretary ang si Senator Mark Villar ngayon, talagang nagtrabaho ho. Talagang bumilib ho tayo dito kay Senator Mark Villar. Talagang yung pagiging senador niya, pinagtrabahuhan niya. At talagang maging tayo bumilib dyan sa mama na yan noong panahon ni Tatay Digong. Pakinggan natin ito mga kababayan. The President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Ayan ho. Good afternoon, groundbreaking everyone. ho yan Glad that we today. Groundbreaking ceremony ng 3-kilometer bridge project across Panguil Bay in Northern Mindanao. Ayan ho. Ayan ho mga kababayan, nakausap nitong si Tatay Diggs, itong si And now we are Mark so Villar. delighted, ladies and gentlemen, to witness the ground.
walang madaming ilaw, walang maraming koloretes, walang maraming media. RTBM lang ho. Saka hindi ho kino-cover ng media yan nung panahon ni Tatay Diggs. Kasi ayaw ho nila na nagkakaroon ng maya't maya, merong groundbreaking ceremony, di ba? Build nga. Yung mga Talyanista atin sa Imada, pinapasalamatan ho nila administrasyon. Kesyo, salamat daw President Bongbong Marcos dyan sa proyekto na yan. Siguro, hindi naman ho natin sila pwedeng sisihin. Baka yun ho ang script na bumaba mula sa taas at papunta dito sa mga Talyanista at sa Imada. Akala ho nila, naumpisahan yan ngayong panahon nitong si Bangag. Wala pa hong flagship infrastructure ang naumpisahan dito sa administrasyon ni Bangag. Wala pa ho. Kung meron man, yun na lang ho yung hindi nila ma-atras na napag-usapan na noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung sila ang tumimon, sila nakaisip, pasensyahan ho tayo, pero wala pa ho. Breaking ceremony of the Pangal Bay Bridge Project to be led by President Duterte. Saka wala hong epal na dyan, First Lady. Nandyan, di ba, nung nakita ho natin tong video na to ni Lisa Araneta Marcos, medyo na-triggered tayo. Kasi ano ho yun sila yung nagtrabaho, DPWH, lahat ng problema dyan sa right of way, o kung ano pa man yan, kung yung mga isdang masisira. Kinausap ho lahat ni Mark Villar yan. Yung mga coral reef na, di ba? Kasi sa gitna ho ng dagat yan Pero itong si Lisa Araneta Marcos, wala ho siyang kinalaman dyan. Ang dapat nagugupit doon sa na yan, diyan sa ribbon na yan, ibigay ho natin doon kay DPWH Secretary at diyan kay Marcos Bangag. Tingnan niyo naman parang siyang presidente. Nauuna pa ho siya sa asawa niya. Siya pa nagwasiwas ng ribbon, anak ng tokwa. Kaka-trigger, no? Yan The Pangal Bay Bridge will connect Tangub City in Misamis Occidental and to Budlano del Norte. It is a 2.3 kilometer two-lane Misamis, sa yan, doon sa lugar ng naging kaaway ni Pong Marcoleta. Yung si Uwaminal, Misamis, Congressman Uwaminal. Kung hindi ho nagka-pandemic, tapos ho yung project na yan. Napasinayaan ho siya ngayon 2024, dapat na 2021 pa lang pala ho, tapos na yan. Ganun ho talaga. Hayaan na natin, bigay na ho natin, pero overdue na ho pala yung yung pagbubukas ng yung bridge na yan. No? Ito, nakita nyo na, kayong mga Talyanista at sa Imada, huwag kayong magbida-bida. Napapahiya kayo sa social media, masyado kayong epal. Ito, si Lisa Araneta Marcos, mana kayo sa amo nyo. Wala naman siyang kinalaman dyan. Baka nga ho noong pinaplano yung Pangal Bridge na yan, etong si Lisa Araneta Marcos, pakapi-kapi lang ho dyan sa may dyan sa, yan ho. Our reality. Nako. Ano madamang kinalaman mo dyan? Ano madamang contribution mo dyan sa tulay na yan? Ang kapal ng mukha mo, madam, sa totoo lang. Ang kapal ng mukha nitong si Lisa Araneta Marcos. At saka yung mga minions ho nila sa social media, talagang ibinibigay ang credit dyan sa bridge na yan kay Marcos at kay Tambaloslos at dyan kay Kaya alam na alam ho pagka yung script nitong mga Ensaymada at Talyanista at yung mga trolls, dyan sa pagbubukas ng bridge na yan, pinapasalamatan ho nila itong si Marcos Jr., Tambaloslos at si Lisa. Nakakaya, anong kinalaman nyo dyan? Dapat di nga ikaw ang gumupit ng ribbon sa kapal ng mukha mo at sa mahilig kang magbida-bida. So tayo, babanatan natin yung palaka na yan, dahil talagang babanatan natin yan. Ako po. Wala. Yan hindi talaga natin palalampasin yung mga ganyang klaseng kabalbalan na nangyayari sa ating administrasyon. In the first place, wala kang mandato. Ang trabaho mo, first lady, paligayahin mo lang asawa mo. Yun lang. Maliban doon, madam, wala ko kayong karapatan mangialam, manghimasok sa kung anumang transaksyon sa pamahalaan, yung pagbubukas ng mga sino ho kayo? My goodness. Ito mga kababayan, balikan ho natin itong abutan na nangyari kahapon. Pasadahan natin ng mabilisan kasi si Binibining Maharlika, kaninang umaga, meron ho siyang sundot dito sa issue ng abutan na to. Kung ano man ang inabot kay Marcos Jr. na yan, hindi ho tayo sigurado kung sinasabi nila candy daw, pulburon daw.
Kasi kulay puti, di ba? Tayo ayaw naman ho nating bigyan ng mali siya yan. Kasi merong naglabas ng larawan, pin daw yung ibinigay kay Marcos Jr. Kaso sa lahat ho ng video na naglabasan, parang pulbos ho yung inabot sa kanya. Parang base sa ating malabong mata, parang... Kayo, ano sa tingin nyo yung inabot na yan kay Marcos Jr.? Ito, panoorin nyo ho ito mga kababayan. Oh. Yan oh. Oh. Saka, halimbawa kung pin talaga yan. Ito kung pin talaga yan, ito ho mga kababayan, tingnan nyo. Talagang sanay na sanay kasi sa abutan itong si Bangag, tingnan nyo. Oh, yung paghawak ho niya, hindi yung, di ba, kung pin yan, bibigyan ka ng pin. Halimbawa, ito yung pin. Ayan, ito yung pin. Binigay siya yung pin. Ganyanin mo lang yung hawak sa pin. Hawakan mo lang na ganyan. Baka ipakita mo pa nga. Kaso ang ginawa ho nitong si Marcos Jr., talagang tinago niya, ilinipat niya sa isang kamay niya, sabay bulsa sa kanyang bulsa sa tagiliran, no? Yun ho ang ginawa niya. Tingnan niyo mga kababayan. Kung pin yan, hindi ka naman mag-act ng ganyan para sa isang pin lang. Ito po, tingnan niyo. Grabe nagmamadali. Sanay na sanay sa abutan itong si Mr. President Bangag. Sanay na sanay sa abutan, ibang klase. Tingnan niyo mabilis Grabe naman. Kita niyo ho kung paano sinikwat at linagay sa kanyang bulsa yung Kasi kung candy yan o kung pin yan, hindi mo kailangan kasi matigas mafe-feel naman itong inaasahan mo? Ito ho ang tanong diyan Ano bang expect ni Marcos Jr. diyan sa inabot sa kanya na yan na pasimple? Polvoron ho ba? Kasi base sa ating doon sa bilis ng kanyang kamay, sanay ho talaga siyang yung kaliwaan ba? Magaling ho siya, magaling itong si Marcos Jr. Naku, kala mo siguro hindi ka makikita ng mga netizen Ito mga kababayan, pakinggan ho natin ito si Binibining Maharlika. So, is it pin or polvoron? So, No. maugong in the last, I think, 24 hours na ang nakalipas, ay huling-huli na mayroong abutan itong inabot as in yung certain, I forgot the name, no? Yung tupas na may business daw ito ng mga pin and coin, chuchu, na sa isang event ay inabutan, nakipagkamay si Bangag dito sa kay Tupas, okay? At inabutan siya ng something na nakalagay sa sachet at ito ay mukhang polvoron, pwede rin yung pin. Pero tatalakayin natin ang mga bagay na yan while driving. Okay, kasi mayroon tayong pinakamahalagang taong imimit ngayong araw na ito. After all my task for the day, for a half day lang actually, hapon na. So, ito, at pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay. Game. Ano ang take nyo? Well, hindi ko mabasa sa yung aking mahiwagang salamin. Okay, tingnan dito. Hindi ko mabasa habang nagsistop tayo, tingnan natin. Ano ang take nyo? Polvoron ba yon or what? Alam mo kasi yung gesture ni Bangag, mga palangga, yung gesture niya at ang gesture nung nag-abot ng item, di ba? Good item yata yun, di ba? Okay, Good item, good. Ayan, nakikita ko ng inyong mga alindog. Good Ayan, item. namumula ang aking Feslac. Alright, Game. si Moni, Channel Vlog. Si Good Casey, idea. si Cora, ayan, may gabasa-basa pa rin. Okay, wag na yan kasi baka, clear. Okay. Kasi yung aking salamin for lang yun, reading. Wag na tayo magbasa, madjongga tayo dito. Okay. Polvoron ba yon or pin? Kasi yung palusot nila pin. Mukha namang pin, pero rin polvoron. Kasi pwede naman ilagay yung polvoron sa pin. Pero ito lang yung take ko. Alam nyo, may PSG. Di ba? May mga bodyguard o asungot si Bangag Jr. May protocol mga kababayan, may protocol sa pagbibigay ng mga bagay-bagay lalo na ang polvoron o anything actually
doon sa presidenteng bangag. Whether presidente bangag, matino, may mga protocol yan. Magalaw itong ano na to. May protocol yan kung ano yung mga inaabot. Pero yung Correct. abutan nila, talagang mukhang sanay na sanay si Bangag Junior sa Correct. ganyan, tapos ibinulsa niya. Oh, So tama ba yun? Ang sabi na hindi pa ho natin napanood to ha. Parehas kami ng obserbasyon nito si Binibining Maharlika. Magaling talaga to si Madam eh. Mahusay. ng iba, Ayos. o pang ano lang, pang Sanay nga eh, di ba? bigya, Ang bilis o eh. pang sunog, or ano ba tawag dito? Pang ano lang, pang, ano tawag dyan? Pang ano lang daw sa sa Risuela atin, na naman. mga supporter ng taong bayan. Okay? Patibong. Okay? Correct. Parang booby trap. Sana malaglag na. Nadala na ho eh. Kasi noong Code Blue eh biglang lumabas kinabukasan tong si Bangag. Eh, nakakadala ho talaga kaya ayaw na ho natin SSN ng napakatindi itong mga ganitong klaseng issue. Baka kasi etong Malacanang eh sinasadya ho nilang gawin yan para mayroong medyo pag-usapan sa susunod. Eh tayo naman pinag-uusapan natin. Eh kahit naman hindi siya abutan ng ganyan, siya pa rin naman ho topic natin dahil puro kapalpakan nangyayari sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Si Bangag dun sa booby trap. Dali na nga. Gumagalaw to. Okay. Walang ayaw Bangag na magstay. bubit. So, ipagpalagay na natin na pin nga yun. Bakit ganun yung manner ng abutan ng item na yon? Kung di ba naman bangag, kabangag-bangagan ang mga buwaka ng Genemes. Ano ang tinatago? Kasi kinano ko may nagsend sa akin. Shout out kay Cathy Binag. Thank you palangga. I miss talking to you. But anyway, yung palaban yan. So, baka si Cathy Binag, alam niyo yung taong yan. Baka kasama yan sa nagpupulburon, di ba? Yung Ay, nagbigay nga ng pala ano no. na yan, ng Na meron nakapagkwento sa akin, nanonood daw itong si Ma'am Cathy Binag. Madam, shout out dito kay Madam Cathy Binag. Palakpakan ho natin itong Ma'am Cathy, no. Hindi lang ho napakatapang yan, napakaganda rin ho ng si Ma'am Cathy Binag. Palakpakan ho natin. Palakpakan ho natin. Tuloy. ng pulburon or pin. Sabi kasi nila, i-focus nyo, pin yan. Tandaan ninyo, ang mga illegal na pulburon, illegal na mga items, saan ba nilalagay yan? Kung nanonood kayo ng mga Netflix series, ang pulburon ba inilalagay nila na as is? Hindi. Ang iba Hindi. dyan, nilalagay sa gulong, nilalagay sa pekpek, di ba? Buti na nakatukag. Yung iba linalagay sa singsing, linalagay sa pendant, linalagay sa kung anong pwedeng paglagyan. Pero yung huling binanggit nitong si Binibining Maharlika, totoo rin naman ho yun. Yung iba, pinapalunok pa yan eh. Correct. Lalagay sa kipay, nilisa, o pwedeng Kipay ganon. lako. Papalunok mo or whatever, tapos di ba nakakita nyo naman yan. Pero ang punto de vista natin dito, bakit ganon yung manner, okay, ng abutan nila Si Madam kaya napapanood niya video. O video ko yung ginagawa mo na reaction video. Ganun ho talaga, Madam. ng items. Di ba? So maaring may pin pero nakatago yung pulburon doon. So doon yung makikita, mga kababayan, na itong butang inang Marcos Jr. na ito ay talagang nuknukan sa kasindikatuhan. Bakit? At saka nag-fail, di ba? Nag-fail din yung PSG doon. Dapat imbestigahan yon. Meron na ba silang real nag-statement na ba? Well, wala naman tayong asahan na statement na matino dito sa mga pulboronic na ito. 'Di ba? Dahil puro naman sinungaling ng mga buwaka ng Genemes na 'yan. So, yung mga ganyan, baka mamaya anthrax yun o lason yun or something. 'Di ba pinoprotektahan ang presidente? Whether bangag, pinoprotektahan nga ng mga putang inang yan eh. Yung duran-duran nga, kunyari, pinalabas nila, nagregalo ng kaibigan. Hanggang ngayon, hindi nila maipaliwanag, hindi nila mailabas kung sino ang kaibigan na nagbigay ng regalo na yan ng duran-duran na aabutin yun ng $1.5 million, ang gastos doon. Hindi nila maipaliwanag. Now, ito na naman, nag-abot na naman na pin daw ganun. O, let's say patibong, ganun ang patibong saan sa amin? Eh di, mga gago kayo. Bakit kailangan magpatibong-patibong ang presidenteng ng ganyan? Di ba? Para i-capture kunyari. No, that's not patibong. Yun ay sanayan sila sa mga pailalim o mga illegal na transaksyon. Ipagpalagay na nating pin yun. Baka yung pin na yun, mayroong pocket, may pouch.
'Di ba? Gaano lang ba karami yung sinisinghot ni Bangag na pulburon na naiwang white residue dito doon sa araw ng Kagitingan, 'di ba? So, yung ang gobyernong Bangag, well, failure naman talaga sa number one, iimbestigahan mo yon. Ano yung inabot? Why you allow that? Random personalities, even kakilala, supporter, kaibigan, na makalapit na may inabot na gano'n. That moment na nakita nyo, dapat inimbestigahan nyo na. Pero bakit hindi nila iniimbestigahan? Alam ni Bangag kung ano yon kasi kakilala nyo yun eh. Sabihin pare, kunyari, kailangan kong tumira na talaga eh. Kailangan ko magpakabangag eh. Pwede ba, kunyari, lagyan mo mag-abot ka ng pin. Total, nagninegosyo ka naman ng pin. Yan ang business mo. Palalabasin na lang natin na pin ang inabot mo. Pero sa ilalim nun, mayroong certain grams na naka-attach o nakadikit na pulburon. Diba, mga palangga? So, yun, number one, iimbestigahan ano yung items, ano yung inabot niya. Okay? At bakit kailangan mag-abot siya ng pasikreto? Kung meron siyang koneksyon sa taong yun kay Tupas, 'di ba? Bakit hinahayaan ng mga PSG, okay, ng mga asungot ni Bangag Jr. na ganun-ganun na lang na makalapit ang isang, let's say, Adictus Benedictus o kung sino mang Tarpulano. Delikado ho kasi yun. Nakukuha niyo ho ba yung point nitong si Binibining Maharlika? Pwede hong, minsan kasi hindi na kailangan na i-inject o kung ano pa man yan. Madampi lang sa balat yung mga delikadong chemical. Napakadelikado ho nun, mga kababayan. Tapos, may binigay ka, rekta sa presidente, bawal ho yun. Yung, hindi ho natin alam, baka kasama sa instruction ni Marcos Jr., meron mag-aabot sa akin, huwag yung pipigilan. Lahat ng lalapit sa akin, okay lang yan, kasi meron aabot sa akin yung mga yan. 'Di ba? Na mag-abot, pin, pwede siyang tusukin or something. Sabi ko nga, pwedeng may lason yun. Kasi 'di ba bine-verify yan, even mga packages na binibigay sa presidente, 'di ba? Merong niyang control, meron niyang protocol, control, investigation, ano ba naman ang package. Even 'di ba sa pagkain, yung mga chef diyan, 'di ba? Kinakain muna yan ng yung pagkain, baka may lason, baka magurgur. Buti sana kung, anyway. So yun, mga palangga. So yung pag-abutan nila ay isang malinaw na posible na ang inabot sa kanya ay pwedeng ang pin, let's give them the benefit of the doubt, at may nakadikit na, let's say for example, ganito lang naman ang, di ba, ang inaano niya, yung tinitira niya na pulburon. So, pwede talaga yun, mga palangga. Pwedeng pulburon yun at kunyari, papalabasin na lang na Pin. basta tayo pin. Ang lason laman para magurgur si Bangag. Sabi ni Ayun na nga, mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, lumipat na ho tayo dito kay Ma'am Attorney Trixie Cruz Angeles. Game. Okay, ito. So ano yung heavy luggage issue? Mayroong kasi Heavy luggage issue corporation. Okay, yung casino dito, alam niyo na yung casino na yan. Kung di ako nagkakamali, it's under Tiger Resorts. Yung ang may-ari niyan, mayroong may-ari niyan, nagkaroon ng corporate dispute, intra-corporate dispute sa Japan. Okay? Yung may-ari nung company na oust ng mga anak niya. Si na-oust, yung patriarch, pumunta dito sa Pilipinas. Yung pag-aari kasi nila, yung main property ng kanilang korporasyon is the casino here. Pagdating dito, the casino was being managed by the father nga, the person who was ousted. So, challenge nila, nagkaroon uli ng dispute dito. The case before the Chancery Court in Delaware involves whether or not they can use this special kind of contract, special kind of acquisition ng corporation. Magmo-merge sana yung dalawang korporasyon para yung isa may makapasok sila ng additional na pera. But in the meantime, meron silang dispute with the father. Okay? Siya po yung nakakuha siya ngayon ng TRO sa Supreme Court. So that was the reason for the heavy luggage. Alright, let's go to the heavy luggage. According to the decision of the court,
nagbayad findings ito ng court. Okay, so nagbayad daw ang mga ito, ang ano bang company yan? Yung subsidiary intervenor company, supposedly kay Speaker Martin Romualdez ng maraming pera that it involved being brought in heavy luggage. Supposedly to pay off daw members of the judiciary of the Supreme Court. Pero kung babasahin ninyo yung decision, despite this, hindi nag-decide ang court in their favor. Ito lang important na part dun na we're talking about the corruption angle, di ba? So in spite of the delivery of money na allegedly sasabihan ibabayad daw sa Korte Suprema, hindi nila nakuha yung desisyon na gusto nila. Instead, ang gumalaw according to the decision ay ang DOJ, yung Executive Department. So, DOJ, possibly with the approval of the Office of the President. So, tapos sila po ang gumalaw para mabawasan, para malipat yung management ng korporasyon from the father who was managing it here to the other family members na nanalo dun sa kaso sa Japan. So, ang sinasabi ngayon is that itong findings ng court are worthy of investigation by the Office of the Ombudsman because there's supposedly an attempt to bribe daw. Ewan natin kung talagang umabot dun sa punto na yon kasi hindi nga nila nakuha yung decision nila, which means it's not likely that the court took the bait, di ba? In fact, nakalagay dun sa decision, the Philippine Supreme Court refused to play ball. So ang posibleng nangyari dito, given that there was a delivery of money, bakit gumalaw ang DOJ? So ang dapat tinutuunan ng pansin is not just the speaker but the DOJ secretary as well. Kasi supposedly according to the findings of the Chancery, pati ho itong si Boying dapat ho palang silipin dito sa nangyari na to. Kasi pag upo ni Bangag yung si Boying na ho ang sa DOJ, di ba? Court in Delaware na ang gumalaw is the Executive Department. So ngayon, given that this has already reached the attention of the speaker and he refused to comment on this, kumbaga, the ombudsman, motu proprio, having notice of this particular case, can on its own conduct an investigation into the officials involved here. Naku po. Pero malabong mangyari ho yun. Ay, yung mga panahon na to Okay, pasensya na, this is going to be a short live kasi akala ko mata-traffic ako. Usually kasi pag tina-traffic ako, nagla-live ako. Nandito na kasi ako, malapit na ako dun sa clinic. Hindi ko akalain na mabilis lang pala ito. So, yan po yung primary na reason kung bakit pinagtutuunan natin itong pansin ito. The court case itself is a corporate issue as to whether or not this particular kind of merger is acceptable or can be considered. Pero na-discuss din yung mga attempts nila dito sa Pilipinas to try to get around it. So yung mga tao na allegedly nagbayad dun sa mga opisyalis ng Philippine government still lost the case. Ayun. Pwede bang maging House Speaker si Marcoleta kung manalo si VP Sara kung nasa House pa rin si Marcoleta?